So yung mga mandargat, good morning. Welcome to Dexter Fishing TV mga mandargat. For today's video mga mandargat, sasagutin natin yung mga katanungan ng ating mga viewers. Yan, marami kasing nagtatanong about sa Rintex. Ito po. Sasagutin natin yan isa-isa mga mandargat at ipapaliwanag ko na rin yung mga pamamaraan namin sa paghuli ng Rintex mga mandargat. Yan. Bago natin sagutin yung mga katanungan nila mga mandargat, huwag niyo munang kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para update kayo sa mga fishing vlog or tutorial na upload sa mga mandargat. Mandargat, meron tayong pulunan dito. Meron tayong Rintex mga mandargat. Dito sa Rintex mga mandargat, meron tayong content na dito. May setup na tayo dito kung paano i-setup. Lalagay ko na lang mga mandargat yung link sa baba ng video na ito mga mandargat. So yung mga mandargat, meron tayong pulunan dito. Isa sa mga katanungan ng ating viewers, yan, kung paano daw itali itong Rintex sa nylon. Itong nylon natin ng mga mandargat. Itong nylon mga mandargat, yan, itong nylon na ito mga mandargat, ilulusot lang yan sa butas ng ulo-ulo nitong pinagtalian natin ng Rintex. Yan, ito mga mandargat. Pagkalusot mo dito mga mandargat, pagkalusot niyan dito mga mandargat, maglalagay kayo ng buhol. Yan, ito yung buhol mga mandargat. Ito ang magsisilbing lock niya para hindi mahugsot yung kain natin, itong ulo-ulo natin. Yan mga mandargat, ito yung buhol natin. Titibayan nyo mga mandargat yung buhol nyo dito kasi ito yung persado pagka kinain na ng shellfish o malasugi kung tawag dito sa amin. Yan, ito mga mandargat. Yan, pag hinila mo to, ganyan na yan mga mandargat. Yan yung magsisilbing lock natin kasi walang hook to mga mandargat. Ganito lang talaga to. Yan, ganyan lang mga mandargat. Itong Rintex, yung tuka ng shellfish, pag pinalo nila yan, pumupulupot tong kusa kasi medyo magaspang yung tuka nun. Yan yung kumakapit, kaya hindi na natin ginakailangan ng hook. Yan mga mandargat. Tapos mga mandargat, sa tansi naman na ginagamit namin dito, number 60 na Pioneer mga mandargat, yung kulay blue. Yan, number 60 lang yan. Pwede naman kayong gumamit ng ordinary, kaya lang medyo malaki yon, yung ordinary na transparent. Yan, yung Shark brand mga mandargat. Yan. So yung mandargat, sa area naman namin, mula sa Rintex hanggang sa palubog, yan, ano ko lang para makita nyo yung palubog. Tanggalin natin sa pulunan. Yun mga mandargat. So yun mga mandargat, mula dito sa dulo ng Rintex hanggang dito sa sibol natin, yan dyan, ang area namin dyan 10 dipa mga mandargat. Mula dito sa sibol dito, yan, mula dyan 10 dipa mga mandargat. Dito sa pagtatali mga mandargat, siguraduhin nyo rin kasi dito rin bumibigay mga mandargat kapag hindi magandang pagkatali, na huhugsot to. Yan mga mandargat. Yan, ito yung sibol. Yan, nilalagyan namin yan para hindi umiikot-ikot yung Rintex natin. Pangit kasi yan pag walang sibol mga mandargat. Pangit kasi yan pag walang ganito mga mandargat. Pag nirekta mo lang. Tapos palubog namin, yan yung palubog namin mga mandargat, 4 na piraso. Kapag maalon mga mandargat, pwede nyong dagdagan yan kasi halos naglulutang-lutang tong tansi natin pag maalon. Pero kung hindi naman maalon, katamtaman lang yung 4. Yan mga mandargat. Tapos dito sa mainline natin, ito yung habay natin, yung madre, kung tawagin yung madre ng papunta na sa pulunan. Yan, number 70 na ordinary mga mandargat, Shark brand. Yan, ganda. Ayusin nyo rin yung pagtali dito mga mandargat. Yan mga mandargat. Ang area naman natin dyan,
Ang area namin dyan mga mandaragat 45, bali ang kalalabasan na lahat-lahat kasama na yung papunta sa Rentex 55 mga mandaragat. Number 70 na ordinary, yung lulos natin, yung area natin ay 45 at yung magiging 55 na mga mandaragat lahat-lahat yan. At sa haba naman ng ating nylon mga mandaragat, mas maganda kung ang bibilhin nyo ay 1 kilo or 2 kilo yan mga mandaragat, kasi hindi maiiwasan natin yung mga mandaragat, lalo na pag sa kalautan bibihira yung maliliit na isda, karamihan malalaki. Itong pulunan na ito mga mandaragat 1 kilo to ang laman pala, ang laman natin itong nylon natin 1 kilo. Halos maubos pa to pagka sinisibad ng malalaki, yung kinakain ng malalaki mga mandaragat. Minsan nga nasa 25 kilos lang, halos maubos na to yung 1 kilo. Kaya mas maganda, mas mahaba, kahit malalaking isda hindi ka mag-aalangan na mag-arya o mag-arya yan mga mandaragat. So yan mga mandaragat, isang katanungan ng ating viewers, ano bang maganda mag-trolling, umaga ba o hapon? Yan mga mandaragat. Kung ang pupuntahan nyo mga mandaragat, pagtutrollingan nyo kung malayo sa area sa inyo, dapat yung tamang nagliliwanag mga mandaragat, dapat nandun na kayo sa area at nakalaglag na yung Rentex nyo mga mandaragat. Kasi pag umaga mga mandaragat, kalimitan mababaw pa ang isda niyan, yung mga malasugi nasa tabihan pa yan, hindi pa gaano nga magpapalaw. Yan, pagpatak ng mga bandang alas 10, alas 11 ng umaga mga mandaragat, unti-unti na yung mga isda yung malasugi na sisid na ng malalim yan mga mandaragat. Kaya mas maganda mga mandaragat, maaga mga mandaragat na mag-trolling yan. Yun mga mandaragat, sana nasagot ko na yung mga katanungan nyo yan. At kung may tanong pa kayo mga mandaragat, huwag kayong mahiya, comment nyo lang sa baba at sasagutin natin yung mga mandaragat. So yan mga mandaragat, shoutout muna. Shoutout nga pala kay Enrico Cibulino ng Binyan City at kay Mark Talavera. Yan, shoutout po sa inyo. Shoutout din kay Anacito Lasso, kay Halicos TV, shoutout sa iyo idol. Shoutout kay Procorpius Adventure at kay Kajosip Fishing TV. Shoutout sa inyo at shoutout na rin sa lahat ng aming supporters, aming subscribers, ang aming followers sa Facebook. Yan, maraming salamat sa inyo mga mandaragat. Salamat sa patuloy niyong suporta, sa pagsuporta sa aming mga vlog. Thank you. Kung ka pa lang sa aming YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para updated ka sa mga fishing vlog or tutorial na i-upload namin. So yan mga mandaragat, maraming salamat. See you next vlog. Thank you.